Hi guys, this is Cream TV and in this video, pag-uusapan natin yung potential build and possible skill ng isang Sorcerer Job Class Utility Type. Nga pala guys, bali ang main job class ko sa ROMCL is Utility CM. So medyo na-disappoint nga ako nung nalaman ko na wala na palang skill runes dito sa Classic. Kasi diba, alam naman natin na ang Chronomancer is very skill rune dependent siya. So kapag nawala yung skill rune, sobrang big nerf yun para sa CM. Para sa mga newbie na nandito sa video, yung CM or Chronomancer, siya yung 4th job ng Sorcerer. So pagpasensyaan nyo na guys kung medyo nalilito pa rin ako magbigkas. Nasanay kasi ako sa CM. Disclaimer lang guys, this is just an experimental build, so bago ko pa lang din siyang itatry mamaya sa war. So abang-abang lang sa mga susunod na video guys, kasi ilalapag ko kung naging effective talaga tong build na to. So ayun guys, i-share ko sa inyo ngayon yung current equipment build na budget meal nitong utility sorcerer ko. Bali, ang current equipments ko dito guys is yung nakukuha lang sa RIP, so hindi naman siya sobrang hirap kuhanin. Tsaka ang mga priority stat ko sa kanya is yung mga plus HP, max percent HP, beat, dex. Lalo na ngayon, walang masyadong casting time reducer tong equipments na to, kaya priority ko talaga yung dex. Hinabol ko kasi guys yung zero cast Earthfield kasi sobrang importante talaga niya during war. Yung headgears naman na suot ko ngayon is binili ko lang siya sa GBG Vendom Machine sa Guildhall kasi proven and tested, mas effective talaga siya guys. About naman sa mga priority skills, ito yung sa tingin ko na dapat lagyan. Bali, ang kinuha ko lang sa mage skill is Cold Bolt, Spiritual Recovery, Frost Driver, and Lightning Bolt. Dito naman sa Sage skill, ang priority natin is mga field. So, water field, wind field, at saka earth field of course. And then yung passive na free cast, also yung mga debuffs natin, Spellbreaker, at saka yung buff, energy code. Imamax yan guys. Dito naman sa Professor Job, syempre yung quick casting, remove buff, syempre debuff yan guys. Magic Rod, Safety Wall, kahit level 3 lang na HP conversion. Tapos Soul Siphon guys, ano siya guys, very useful din tong Soul Siphon kapag i-throw mo siya sa kalaban kapag free ka. Pwede mo siyang i-throw sa kalaban, yung kalaban mo may chances na mag 0 SP. So kapag 0 SP siya, diba, wala siyang mababatong skill. So, itong Magic Rod naman guys, chances to dodge magical damage. So, kaya sobrang importante din tong Magical Rod na i-max. And then, dito naman sa Sorcerer Job, ang kinuha ko lang is Summon Elemental Spirit. Tapos, syempre, yung Elf Agni. Kasi yung Elf Agni guys, nakakadagdag siya ng HP recovery sa Warm Breeze. So, yung Warm Breeze natin guys para yung Sanctuary. Pero, mas maganda siya sa Sanctuary kasi kapag nasa Warm Breeze ka guys, hindi ka mapi-freeze. Immune ka sa slow at saka freeze. Tsaka guys, ito din yung dahilan ng kung bakit na nerf yung CM kasi wala na yung Warm Breeze rune. Yung Warm Breeze rune, kasi kapag may ganun ka guys, makakasama yung Warm Breeze kahit saan ka magpunta. Since wala tayong rune, nakastay lang sa isang lugar yung Warm Breeze, kaya sad. Tas itong Diamond Dust naman guys, pwede mo rin tong ibato sa kalaban kapag nakikipag-clash kayo. Kasi may chance na maging freeze yung kalaban dito sa Diamond Dust. Kaya ito yung pinakang magiging offensive mo since wala tayong TB pa ngayon. So ayan, Diamond Dust. And dito naman tayo sa mga na-active na skill sa Acer Monument. So yung Black Hole, unang-una sa lahat yung Black Hole. Yung Black Hole guys, pag binato mo to sa kalaban, masisisi sila in certain period of time, in 5 seconds. Bali, hindi sila makakagalaw, hindi sila makakapagbato ng skill, pero hindi rin sila nababawasan. Pero at least, diba, sisi sila. May chance na ma-penetrate nyo yung stack ng kalaban.
Itong fog wall naman guys, kapag ibinato mo to sa kalaban, may chance na mag-miss yung mga tira ng kalaban na nando sa fog wall. Pag ikaw naman yung nasa fog wall guys, may chance na mag-miss pa rin yung tira ng kalaban sa'yo. So, I think this one, bago ko lang to gagamitin, medyo useful siya siguro. Pwede kang magsama ng dalawang fog wall in this level 3 fog wall. Itong invisible space naman guys, makakatulong to para sa diamond dust mo. Mas malayo mo siyang maibabato kapag ginamit mo itong space. Tapos ito naman guys, yung nakalagay sa prepare for elite ko. I-add na natin yung invisible space. So ayun guys, bali ito yung magiging possible skill setup ng utility sorcerer natin. Bali guys, ito naman yung magiging stats distribution natin sa utility CM natin. So ayun, 99 vit para sa kunat, int, and dex. Bali yung dex guys kasi hinabol ko talaga yung zero cast na earthfield kaya medyo mataas yung dex ko. And then the rest sa int na. Ito naman guys yung naging Acer monument setup ko. Ito yung mga pin-priority ko kung kuhain muna bago ako naglagay sa ibang nodes. Useful din sana tong Earthfield Coagulate kung marami pa akong medal, kaso medyo mahirap magpa-medal ngayon guys. So ayun lang guys, mamaya ko pa matatry kung effective nga ba tong utility sorcerer na ginawa ko. And then magpo-post na lang ako kung naging effective nga siya sa war. Tsaka guys, do sa mga nanonood, kung may napulot man kayong aral dito sa video na to, huwag niyo naman kalimutang mag-follow sa page ko para ganahan akong gumawa ng mga bagong content, di ba? Maraming salamat sa panonood guys. This is Cream TV. Hanggang sa muli. Salamat! Don't forget to follow and like and subscribe.